جئنا للدعوة لله رب العالمين تطيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Sa muling lahat ng papurit, pasasalamat ay tanging sa dakilang tagapaglikha, nawang kanyang pagpapala sa kanyang propetang si Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sa sino mang tumatak sa tuwid na landas hanggang sa huling araw. Inshallah, ngayon tayo ay dumako sa ating aklat ng hadith ni Imam Nawawi rahimahullah, at tayo dumako sa napakagandang paksa na ating tatalakay ngayong gabi, at ito ay ang hadith ni Ibn Abbas radhiyallahu anhu na siya ang nagbalita sa atin, at ito ay binigyan ng titulo ang pamagat ng ating mga scholar na pangangalagaan mo ang Allah at pangalagaan ka ng Allah. Allahu Akbar. Isang napakalaking katanungan sa unang ng katanungan natin na paano natin pangangalagaan ang Allah. Kaya dito ating tatalakayin po ito dahil alam po natin ng Allah subhanahu wa ta'ala ay wala siyang pangangailangan sa kanyang alipin, bagkus ang alipin ay may pangailangan sa kanyang dakilang tagapaglikha. Simulan natin ang hadith ni Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qal. Ito ay sinalaysay ni Abdullah na anak ni Abbas radhiyallahu anhuma. Siya ay nagwika, kuntu khalfa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yawman, faqala sallallahu alaihi wasallam, at nagsabi ang sugo sallallahu alaihi wasallam nung siya'y nasa likuran ng sinasakyan nilang hayop ng propeta alaihi salatu wasallam, ya gulam o batang, inni uallimuka kalimat, ahfidallah yahfadak, ahfidallah tajidhu tujahak, idha sa'alt fas'alillah wa idha sta'ant fasta'in billah. Naam. Ang hadith na ito ay sadyang napakhaba, at sa pagpapatuloy, wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay' la yanfa'uka illa bi shay' qad katabahu Allahu lak, wa in ijtama'u ala an yadurruka bi shay' lam yadurruka illa bi shay' qad katabahu Allahu alayk, rufi'at al-aqlam wa jaffat as-suhuf. Riwaya, ito ay riwaya o rawahu at-Tirmidhi. Wa fi riwaya ghair at-Tirmidhi, at sa isa pang narration na ito ay sa ibang ulat na hindi ito kay Tirmidhi, nasabi ng sugo sallallahu alaihi wasallam, ihfadillah tajidhu amamak, ta'arrafa ila Allah fi rikha ya'rifuka fi shiddah, wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibak وما أصابك لم يكن ليخطئك واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع القرب وأن مع الأسر يسرا. Ang hadith na ito, mga kapatid, ay sadyang napakahalaga na ating bibigyan ng paglilinaw ang kanyang kahulugan. Sa nasabi ni Ibn Abbas radhiyallahu anhu, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, isang araw ako'y sakay sa likuran ng mahal ng propeta alayhi salatu wasalam, at sila ay sumasakay sa sakayang paglalakbay. At ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagwika sa kanya, o bata. Sa panahon niyaon ay si Abdullah bin Abbas ay hindi pa umabot sa kanyang pagkabinatilyo, at siya isang bata sa panahon niyaon. Sabi ng sugo sallallahu alaihi wasallam, tuturuan kita ng salita o payo. Pangalagaan mong Allah ang kanyang mga karapatan, at ikaw ay kanyang pangalagaan. Pangalagaan mo ang Allah at siya'y matatagpuan mo sa iyong harapan, na siya ay handang tumulong sa iyo at kanya ikaw pangalagaan. Kapag ikaw ay hihiling, ay manalangin lamang sa Allah. At kapag ikaw ay hihingi ng tulong, ay humingi lamang ng tulong sa Allah. Unawain na kahit magkaisa ang sangkatauhan upang magdulot sa iyo ng kabutihan, ay walang kabutihang maidudulot o maibibigay maliban na lamang na ito ay itinakda ng Allah subhanahu wa ta'ala para sa iyo. At kung sila ay magkakaisa upang pinsalain ka sa anumang bagay, ay hindi ka mapipinsala o mapapahamak maliban na lamang sa itinakda ng Allah subhanahu
subhanahu wa ta'ala. Naitaas ng panulat, una iangat na at natuyo na ang tinta sa aklat na sinusulatan. Ito inulat ni Tirmidhi. Sa isang bahagi ng hadith, maliban sa ibang salaysay, maliban kay Tirmidhi, ang inulat ay ganito. Pangalagaan mo ang Allah at ikaw ay matatagpuan mo sa iyong harapan. Alamin ang mga patnubay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa panahon ng iyong kasaganaan o iyong tagumpay. Ikaw ay kanyang alamin sa panahon ng inyong kagipitan o iyong kahirapan. Unawain ang anumang sakuna ang dumapo o tumama sa iyo ay hindi dahilan upang ikaw ay kamalian. Upang iyong sa kamalian ay hindi dahil ikaw ay dapuan ng sakuna at alamin na ang matagpuan ay kaakibat o ang tagumpay ay kaakibat ng pagtitimpi at pagtitiis. Ang kaginhawaan ay kaakibat ng kalungkutan at ang ginhawa ay dumarating pagkatapos ng kahirapan. Kaya ang hadith na ito, aking mahal na mga kapatid, ang kanyang kahulugan ay sadyang ipinapahayag sa atin na ito'y naglalaman ng mga mabubuti at gininto ang payo ng Propeta alayhi salatu wasalam. Una, ito ay kay Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, at sa kabuuan ito ay payo ng Propeta alayhi salatu wasalam. At ito ay isang pundasyon o saligan sa pananampalataya. Ang pananampalataya, lalong na sa paniniwala natin sa qadar, na ito ay ang kapalaran ng mabuti o masama. Kaya dapat bigyan ng pahalaga ang hadith na ito dahil ang ating mga ulama sa unang kapanahunan, ilan sa kanila, sabi niya, kapag ako'y manilay-nilay sa hadith na ito, ay hindi ko makayanan ang aking katawan at natutumba ako dahil sa halaga at bigat ng hadith na ito. Kaya dahil dito, hindi dahil sa sinasabi nating kabigatan ng aking katawan, sa dahilan sa napakahalagang bagay na naituturo ito. Kaya napakalaking talunan ng isang tao na kapag hindi niya alam at naunawaan ang hadith na ito. Kaya dahil dito ang sugo sallallahu alaihi wasallam ay nagwika sa atin na pangalagaan natin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin na ang ating kasunduan sa Allah Jalla wa Ala ay bibigyan ng pagpapahalaga ang karapatan ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang kanya pinag-utos na dapat nating gampanan at ang kanya pinagbabawal na atin layuan. Kaya dahil dito, ang isang tao ay dapat na humawak ng matibay sa mga ipinag-utos ng Allah Jalla wa Ala at layuan ng tuluyan ang anumang ipinagbabawal ng ating dakilang tagapaglikha. Kaya dahil dito, sa mga tao na ganito ang kanilang kalagayan, ay merong naghihintay sa kanila na mga gantimpala mula sa ating dakilang tagapaglikha. Kaya dahil dito, nasabi ng Allah Jalla wa Ala, "Hada ma tu'aduna likulli awwabin hafid. Man khashiya rahman min ghaib waja biqalbin munib." At sinabi ng Allah Jalla wa Ala sa aya na ito, sa surah Qaf, kaya ito ang pinangako ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga taong nagbabalik loob sa Kanya, sa totoong gumawa ng taubah, pagsisi sa mga kasalanan na hindi na nila binabalikan at kanilang sumisisi ng tuluyan sa mga kasalanang kanilang nagagawa at kanilang pinapangalagaan ang kanilang pangako sa kanilang dakilang tagapaglikha na siya lamang ang kanilang dapat sambahin. Kaya dahil dito, sila yaong natatakot sa Allah Jalla wa Ala at sa mga ghaib, ang mga nakatago na kung saan ang mga parusa sa impyerno at ganoon din ang mga kaparusahan sa libingan. Kaya dahil dito sila ay naging matuwid at kanilang ginagampanan ang kanilang tungkulin sa Allah Jalla wa Ala at sila yaong mga taong palagi ang bumabalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala at lumalayo sa anumang mga pagkakasala. Ito ang katangian ng mga tao na talagang naniniwala at kanilang isa na sa buhay ang kanilang tungkulin sa Allah Jalla wa Ala. Kaya sa nasabi ng sugo alayhi salatu wasalam, pangalagaan mo ang Allah at ikaw ay pangalagaan niya. Kaya dahil dito, ito yaong pangangalaga natin sa mga ipinag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala na ating gagampanan. Kaya sinabi ng Allah Jalla wa Ala sa surah Al-Baqarah, ayat number 40 ng Banal na Quran, "Wa'awfu bi ahdi, ufi bi ahdikum." At inyong tutuparin ang inyong mga tungkulin
ang inyong mga kasunduan sa Allah Jalla wa Ala, upang sa gayon ay gagampanan ng Allah at gagawin niya ang kanyang tungkulin sa iyo. Kaya dahil dito, aking mahal na mga kapatid, bigyan natin ng pagpapahalaga ang pangangalaga sa ating mga tungkulin. At dahil dito, tayo pangalagaan ng Allah Jalla wa Ala sa ating pamumuhay sa mundo, ang ating mga anak, ang ating kalusugan, at noong tayo'y bata pa at malakas pa sa pagsasagawa ng ibada, kapag tayo'y tumanda, ay doon tayo pangangalagaan ng tuluyan ng Allah Jalla wa Ala. Kaya habang tayo ay mayroong lakas at mayroong pagkakataon na tayo makapagsagawa ng iba't ibang uri ng ibada, ay dapat natin bibigyan ng pahalaga. Kaya dahil dito ang pangalaga natin sa ating mga magulang o ang pangalaga ng magulang sa kanyang anak, ito ay magdudulot ng kabutihan sa kanilang mga anak. Dahil dito sa nasabi ng Allah Jalla wa Ala, wa kana abuhuma salih. At ito ay nasa surah Al-Kahf ng Banal na Quran, na ang kanilang magulang ay mga mabubuti, kaya dahil dito sila ay napagkakalooban ng mga kabutihan sa mundo ito. Dahil ito'y sa habag ng ating dakilang tagapaglikha. Si Sayyid bin Musayyib, rahimahullah, ay kanyang sinabi sa kanyang anak, aking paramihin ang aking pagdadasal, pagdudua para sa iyo, upang sa gayon sa aking katandaan ako ay pangangalagaan ng ating dakilang tagapaglikha. Ganon din aking mahal na mga kapatid, ang hadith na ito ay nagbibigay ng kaalaman sa atin na kahit sino man ang gagawa ng kabutihan sa atin, magsama-sama man ang mundo, ay walang mangyayari maliban na lamang na ito'y sa kapahintulutan ng ating dakilang tagapaglikha. Dahil alam natin na ito na yung nataitala ng Allah Jalla wa Ala sa kasulatan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, sa tadhana ng tao, na walang sino mang makapagdulot ng anumang kabutihan maliban lamang sa kapahintulutan ng Allah Jalla wa Ala. Sa kabilang dako, kahit sila ay gagawa ng kasamaan at mag-iipon-ipon sa buong mundo, ay hindi sila makagawa maliban na lamang kung ano yaong ipinahintulot ng ating dakilang tagapaglikha. Kaya ang bawat kalungkutan ay naghihintay ang sinasabi nating kaligayahan, ang mga pagtitiis, ang ating pagkakaroon ng pagtitiyaga ay magbubunga ng mga kaligayahan. At walang pag-alinlangan na ang ating pamumuhay sa ibabaw ng mundo na mayroong kahirapan at tayo dumulog sa Allah at ating napapangalagaan, ating tungkulin sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, tunay na magkakaroon ng tagumpay. Kaya dahil dito, ito ang mundo ng isang mananampalataya. Ang pagtitiis sa pagsunod sa Allah Jalla wa Ala, na iwasan ang anumang maipinagbabawal at pagsisikapan ang anumang ipinag-utos ng ating dakilang tagapaglikha. Kaya dahil dito, si Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam, siya ay lumapit sa isang bata na ito na sa kanyang likuran, na kanyang pinasakay, sa kanyang sinasakyang sakayang pangdisyerto, at gayon ay nagbigay siya ng payo. Napakainam na payo ng Propeta alayhi salatu wasalam, hindi lamang kay Ibn Abbas radiyallahu an, bagkus sa buong ummah, na kung tayo ay mamuhay lamang sa batas na ito, sinabi ng Sugo alayhi salatu wasalam, ang ummah natin ay siyang magkakaroon ng lakas at kasiyahan at tunay na tiwala sa ating dakilang tagapaglikha. Kaya itong si Ibn Abbas radiyallahu an ay isang bata na kung saan na kumuha ng isang habilin, isang payo mula sa Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam, na pangalagaan mo Allah at ikaw ay pangalagaan ng ating dakilang tagapaglikha. Ang kautosang pangangalaga ng alipin sa Allah ay alam na natin na tayo ay sumunod sa Allah Jalla wa Ala at tayo ay maging masunurin sa kautosan ng ating dakilang tagapaglikha. At ganoon din ito ay magdudulot sa atin ng gantimpala, at ang gantimpala na ipagkakalob ng Allah Jalla wa Ala ay batay sa klase ng gawain, kung ito ba ay mabuti o ito ba ay masama. Eh walang pag-alinlangan kapag mabuti ang ating nagagawa, ay nandyan ang mga pangalaga ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, at kapag masama, nandyan ang parusa. Kaya dahil dito, magmamadali tayo sa mga kabutihan at lalayuan natin ng tuluyan ang anumang kasamaan. Kaya dahil dito, ang pagkalinga ng Allah at proteksyon ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, na tayo ay kanyang ilayo sa mga taong masasama at sa pagsasagawa ng anumang kasamaan. Ito ay tanda na tayo ay nasa patnubay ng ating dakilang tagapaglikha. Kasunod na kabutihan sa hadith na ito, aking mahal na mga kapatid, ay dapat lamang na ang isang mananampalataya ay magpupursigi palagian sa kanyang oras, na kanyang pagsusumikapan ang anumang kabutihan at pahalagahan na ito ay mga gawain na magagawa niya, na ito ay harap niya sa ating dakilang tagapaglikha. Kaya ganoon na lamang ang iniwan ng Sugo alayhi salatu wasalam,
na tayo ay mag-ingat sa pagsasalita, mag-ingat sa pagsagawa, sa dahilan na tayo ay husgahan sa araw paghukom sa mga nagagawa natin at ating nasasabi. Kaya ito ay patnubay ng Allah sa mga tao na kapag sila ay nangangalaga sa Allah Jalla wa'ala, padadaliin ng Allah subhanahu wa ta'ala na magagampanan nila ang mga mabuting gawain at sila ilalagay ng Allah Jalla wa'ala sa mga tao na mga mabuti ang kanilang nagagawa at ilayo sa mga taong mga masasama. Kaya dahil dito, ang hadith na ito ay nagbibigay sa atin ng kaalaman na ang tuluyang pananalig sa Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay hahawak sa Allah Jalla wa'ala. Ito ang kabuang katuruan ng Islam na tayo ay dumulog at lumapit sa Allah Jalla wa'ala na ito'y binuo sa surah Al-Fatiha na kung saan araw-araw nating binabigas, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ikaw lamang ang aming sinasamba at ikaw lamang ang aming hiningian ng tulong. Kaya isang manampalataya, bago tayo humingi ng tulong at habag at awa ng Allah, ay ayusin natin ang ating aqida, ang ating pagkilala sa ating dakilang kapaglikha. Ang tauhid, ang kaisa ng Allah Jalla wa'ala, na siya lamang ang may karapatan ng ating pagsamba. Kaya dahil dito, kapag tayo ay nasa kaligayahan at alalahanin natin ang Allah Jalla wa'ala, tayo ay lalahanin niya sa panahon na tayo ay nasa kagipitan at kahirapan. Kaya ito ang pangalaga ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang isang manampalataya sa lahat ng oras, siya ay dumudulog at lumalapit sa kanyang dakilang tagapaglikha. Ang pagsasakatuparan sa diwa ng kaisahan ng Allah Jalla wa'ala ay sa magitan ng pagpapaubaya at ipagkatiwala natin ang ating buong buhay sa Allah Jalla wa'ala na kasama ang buong pagsusumikap. Ganon din nararapat sa isang tao na kapag siya ay nangangailangan, ang kanyang hingian ng tulong ay ang Allah subhanahu wa ta'ala. Bago man siya pupunta ng doktor at kukuha ng gamot, dahil ito'y pinapahintulutan sa Islam, ay dumulog siya at humingi ng tulong sa Allah subhanahu wa ta'ala. Bago pa man mangyari ang lahat, ay lalapit siya sa kanyang dakilang tagapaglikha. Kaya ito'y nagpapatutuo sa isang mananampalataya at nagpapatibay sa kanyang paniniwala sa qadar. Ang kapalaran ng mabuti at masama na ito'y naitala ng Allah Jalla wa'ala na walang darating sa atin maliban na lamang sa kapahintulutan ng ating dakilang tagapaglikha. Kaya bilang isang mananampalataya, alam na natin na kung anong naitala ng Allah Jalla wa'ala, yun ang mangyayari. Kaya sa anumang mabuti ay palagi ang magpapasalamat, sa anumang masama dahil limitado ang ating isipan, tayo ay palagi ang dumulog at humingi ng tulong sa ating dakilang tagapaglikha. Kaya isang mananampalataya ay dapat lamang magkakaroon ng napakainam na kaugnayan at palagi ang mag-asam-asam sa kanyang dakilang tagapaglikha na humangad lamang ng anuman sa ating dakilang tagapaglikha. Kaya dito, pinapahayag sa atin ang sinasabi nating lubusang tawakul, pananalig sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang lubusang paghawak sa din ng Allah Jalla wa'ala na kasama ang buong pagsusumamo at pagsusumikap na gagampanan ang ating tungkulin. Kaya dahil dito sa isang mananampalataya ay buo ang kanyang takot, ang kanyang paglapit sa Allah subhanahu wa ta'ala sa dahilan na alam niya na mangyari kung ano ang mangyari na gusto ng ating dakilang tagapaglikha. Kaya dahil dito, aking mahal mga kapatid, tayo, ang umma ni Muhammad alayhi salatu wasalam, ito ang ating prinsipyo na sa anumang katayuan ng buhay ng tao, nandyan ang tulong ng Allah subhanahu wa ta'ala hanggat tayo ay nagiging malakas at mainam sa pagsunod natin at pagpupursige natin na ipapatupad ang batas ng Allah Jalla wa'ala sa ating buhay, sa ating paligid, sa ating pamilya, sa ating mga anak at sa ating lipunan. Nawa tayong lahat ay maging halimbawa ng totoong mananampalataya na may lubusang pananalig sa ating dakilang tagapaglikha at buong pagsusumikap na gagampanan ang ating tungkulin upang sa gayon nandyan ang tulong ng ating dakilang tagapaglikha. Nawa'y pagpalain tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga kaalamang ito na ating maisasabuhay, ating maigagampanan at ating maipapahayag sa ating kapwa-tao at may pagtitiis sa pagsunod sa ating dakilang tagapaglikha at tuluyang lumayo sa anumang ipinagbabawal ng ating dakilang tagapaglikha. Ang Allah ang siyang lubusan nakakaalam. Allahu alam wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad. أسعد قلوبا بالهداية والتقى ونر طريقي كي
طيب الحياة بحبنا للدعوة لله رب العالمين تطيب. أسعد قلوبا بالهداية والتقى وانر طريقي كي أراه يطيب. طيب الحياة بحبنا للدعوة لله رب العالمين تطيب. أسعد قلوبا بالهداية والتقى وانر طريقي كي أراه يطيب. وانر طريقي كي أراه يطيب.